Last topic tayo, okay? So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, actually, meron po ngayong lumabas na bagong testigo dito nga po sa nawawalang sabongero. So, bukod dito kay Alice Totoy. So, ngayon, merong konsehal ng bayan, no? May isang konsehal ng bayan sa Calamba na nagsalita na naniniwala na may kinalaman po talaga itong si Atong Ang sa mga nawawalang sabongero. So, tingnan nyo to So, ito from ano to. Hello po Ma'am Evangeline. Sa bilyonaryo ko nakita to, no? So, may bagong potential witness sa missing sabongero case. Isang opisyal ng Calamba ang lumutang, di ba? Natinangka umanong patumbay ni Atong Ang noong 2021. So, ngayon, meron siyang interview dito sa bilyonaryo. Actually, no, ang lumalabas na naman dito, no, base sa mga nakita natin, mayroon namang indirect na kinalaman si Digong dito sa mga nawawalang sabongero, eh. Di ba? Kasi sa kanya nangyari to, eh. Panahon niya nangyari to, eh. Batas niya mismo, eh, ang dahilan kung bakit nangyari to, eh. Di ba? Siya mismo ang nagpalaganap ng isabong sa Pilipinas. Basta patayan po talaga, may kinalaman si Digong, di ba? So, pero ito, napaka-interesting nito, no, nung bagong testigo. So, tingnan nyo to, panoorin nyo to. Di ba si Mark? Ay, Mark, hello. Potential witness sa missing Sabongeros case. Isang opisyal daw ng Calamba na tinangka umanong patumbahin ni Atong Ang noong 2021. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa halagang 2 milyong piso, ipinag-utos umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang pagpatay sa isang Calamba City Councilor 4 na taon na ang nakararaan. Yan ang kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan. So, sakto, no, 4 na taon na nakalipas. So, sakto, ito rin po yung mga panahon na nagsisimatay rin po or nagsisiwalaan yung mga nawawalang sabongero dahil po sa tsope. Diba? Aminin na hindi kape iniinom ko kanina sa live. Ano yun? alias Totoy sa isang panayam kahapon. Swerte rin nabuhay, hindi namatay. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, para mapatunayan ko lahat ng sinasabi ko, sana lumutang ka na rin, magsalita ka na rin kung sino ang nasa likod nito. Pinaghinlalaan niya na ni Mr. Atong Ang na siya ang humawak na isang grupo ng tsupi. Kaya ang gusto nun, ipin down yung si Kapitan. Sa isang exclusive interview sa Bilyonaryo News. Yan. So, yung bagong witness ngayon, mga kababayan, nakakuha po ng interview yung bilyonaryo, yung BNC. So, ano ba? So, gets nyo naman yung ibig sabihin yung nangyari sa Sabongero, no? Malamang gets nyo naman, no? Na, syempre, isabong, 24 hours na nga po yung isabong nun. Di ba? Ang dami po nalulung dyan. Di ba? Yung iba nga daw, may mga nakita ko sa comment, May mga kakilala daw po silang nalugi ng 3 million pesos. Sa comment section ng channel natin, meron daw po silang kilala na nagpakamatay sa isabong dahil daw po sa laki ng utang. Kasi nga 24/7 na nga po yung isabong nun, eh. So, anong nangyari pala dito, no, sa nila po nakakaalam, na ulitin ko lang, no, na itong Chope pala, ito pala isang grupo pala ng mga mananabong na nandaraya. So, syempre, dahil nga po online na nga po yung tayaan, so meron pong tataya sa labas, online, tapos yung Chope sa loob, gagawin po, yung paglagay po ng tare, babaliktarin, o kaya baluktot. Di ba? Babaluktotin yung paglagay ng tare, hindi maganda paglalagay ng tare, o kaya mapurol yung tare. So may pandaraya, no? So ngayon, malalaman po ngayon ng mga mananabong na ito, Chope, itong manok na to. Tayaan mo yung isa. Kung mangyayari nun, yung mga tumataya sa labas, tatayaan nila yung manok nga po na hindi minanipula yung tare. O isa yun sa mga pandaraya, di ba? So, yun. Posible rin ginagamot yung manok, nalagyan ng kung ano-ano para matalo. Di ba? So, talagang lugi talaga negosyo doon pag gano'n nangyari. O pipilayin yung manok. Sobrang obvious naman kasi noon. Pag pinilay yung manok. Paglapag mo, pilay ka agad, medyo obvious masyado. Pero nangyayari yun, So, ganun. Ganun po yung nangyayari nun. So ngayon, pinagbibintangan nga po ni Atong Ang na itong tao po na to, no, nagbuo nga po ng grupo ng mga Chope.
Kaya sabi niya nga, pinapatay daw po siya ni Atong Ang noon, noong 2021, yun nga lang hindi daw po natuloy. Pero ang malupit dito mga kababayan, ano siya? Hindi siya nagtago ng muka. Siya talaga. ng Supi. Kaya ang gusto nun, ipin down yung si Kapitan. Sa isang exclusive interview sa Billionario News Channel, lumutang na si dating kapitan at ngayoy Calamba City Councilor Arvin Bangiat na isa ring dating master agent ng isang online pataya o isabong. Inilahad niya sa BNC kung papaano siya pinagtangkaang patayin noong 2021. June 29 ng madaling araw, Ito siya, no? Identified siya eh. Ano pangalan niya? Arvin Mangwat. Arvin Mangwat. Ito pala pangalan niya, no? Sige. mahigit alauna ng madaling araw, 1 a.m. Galing ako sa office ko sa bayan, pauwi. Tapos, nagsosolo lang ako noon, akong driver. Ayun, may humarang sa akin na dalawang Fortuner na itim, tsaka dalawang motor. Tapos 6 na mga nakamahabay na bumutok sa akin na malapitan, siguro mga 2 di pa lang yung layo. Talagang ganun hindi masyadong malayo, 2 di pa lang. Tapos yung isa, So, nung nire-research ko nga ito mga streetwise. So, meron talaga. May nag-report talaga nito. So, ginanap ko nga po yung balita po na yan noong 2021. Ito yun eh. Ito, 2021 to. O, barangay captain pa siya noon, pero ngayon, ano na siya ngayon? Korsel ng bayan na siya ngayon. O, barangay captain survive gun attack. So, ito nga, meron nga talaga. O, Manila, Philippines, barangay captain in Laguna was wounded in a gun attack yesterday. So, police said Arvin Mangwat. Ito nga siya nga. Arvin Mangwat, chairman of Barangay Palo, Alto in Calamba City, was driving his Toyota Innova. Then an identified man in a sport utility vehicle and the motorcycle blocked his vehicle in Barangay Pasiano and opened fire. Okay, buti nga nabuhay pa nga siya eh. Continue natin. Sabi niya, 200 daw na bala yung binaril sa kanya, hindi raw siya tinamaan. Tupit. sa akin na malapitan, siguro mga 2 di pa lang yung layo. Talagang ganun hindi masyadong malayo, 2 di pa lang. Tapos yung isa, pinasok pa niya yung baril sa akin, sa driver side. Talagang tinutok na niya. Nasa kulang-kulang 200 na bala yung inubos nila sa akin doon. Kwento ni Mangiat, Kanya 200 na bala. Kulang-kulang na 200 na bala daw yung inubos. Grabe naman yun. So, ano nga tawag dito, no? Agimat. Agimat daw to eh, kaya daw ganun. hindi niya alam noong panahong iyon na sangkot si Ang sa ginawang pag-ambush sa kanya. Dagdag pa niya, taon-taon siyang nagpa-follow up sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na imbestigahan ang kanyang kaso. Ang kanyang nadiskubre, may ilan pang inambush na tugma sa mga baril na ginamit sa kanya. Ang naging report nila sa akin, yung mga ibang inambush sa Calamba, na yung si Police Captain Geronimo, yung inambush po sa Silangan exit, tsaka po yung Oo nga, no? 200, no? 200 na bala, hindi tinamaan. So, bano yung hitman. Malamang yung hitman na yun, patay na rin, no? Puta na, 200 na bala. Hindi mo man lang napuruhan. police officer na si Sir Chavez. So nagkameron nung cross-matching ngayon, positive. Yung ginamit sa kanilang dalawa, magkaibang accident po yun sa kanilang dalawa, tsaka yung sa akin, nag-matching. Si Patidongan umano ang nag-reach out at nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon na si Ang mismo ang nag-utos na ipapatay siya. Ngayon, naimbestigahan niya, meron isang tao na parang inambos. Alam niya kung sinong tao. Kaya sinabi ko sa kanya, siya ang nagbigay sa akin sa lahat ng detalye ng mga pulis. Magkatugma kami, iisa. Sabi ko, yan yun. Yan ang inutosan na ni Mr. Atong Ang para patayin ka. Nakatakdang makipagpulong si Mangiat at Patidongan kay Justice Secretary Boying Remulla. Anila, malaki ang kanilang tiwala kina SOJ Remulla at PNP Chief Nicolas Torre. Nalalabas ang katotohanan habang gumugulong ang investigasyon. Para sa agenda. Kaya so big sabihin nun, may panibagong witness ang lalabas. Lumabas na nga. At bukod dito, meron pang isa, no? Yung alias Brown. Hindi ko pa nakikita nagsasalita yung alias Brown, no? Tapos meron pang iba. So madami pong testigo ang nagtuturo kay Atong Ang.
So ngayon, ang update ngayon natin dito, no, tuloy na po yung ano, yung pagda-dive sa Taal. Ano? Yung first explanatory dive para hanapin ang mga labi na mga nawawalang sa bungero na inilibing sa Taal Lake na plansya na ng DOJ. So nabalita to ngayong araw lang, no. So pinaplansya na ng Department of Justice ang mga plano para sa first exploratory dive para hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sa bungero na inilibing sa Taal Lake ayon kay Justice Crispin Rimulya. No, meron silang inaantay na iba pang detalye para matuloy ang exploratory dive. So ito nga po yung sa Japan. No? Alam niyo mga babae, no, nakakapagtaka dito, nabalitaan niyo ba? No, na kung kailan nga po matutuloy na itong pagdadive nga po sa Taal, bigla po naglabas ng warning yung PVOX na sasabog na raw po yung Taal Volcano. Parang ewan ko lang kasi nakita ko sa mga comment section, ako naniniwala naman ako na sa sinasabi ng PVOX. No? Pero, syempre, ang point natin dito, hindi po mawawala sa utak ng mga tao na bakit naman gano'n, nagkataon naman. No, na kung kailan nga po, magsisimula na po yung pagdadive, para po makita na nga po yung mga nawawalang bangkay na po na yun sa Taal Lake, bakit bigla-bigla naman po magkakaroon ng advisory yung PVOX na sasabog na yung Taal? Di ba? Kaya, sabi ko, hindi. Sa akin, naniniwala ako sa PVOX. No? Kasi yan mga expert yung mga yan Baka mga volcanologists yung mga yan Pero syempre, hindi po mawawala sa utak ng mga tao na kahit na expert yung mga yan, kahit po na volcanologist po yung mga yan, sabi nga po ni Secretary Crispin Rimulya, sa laki daw po ng pera, no, nahawak nga po ng isabong po na to, no? Nakonektado nga po sa nawawalang sa bungero. Kahit daw po sino, di ba? Pwede daw pong bayaran, kahit daw po judiciary, kayang bayaran daw po ng pera ng isabong. Paano pa kaya yung mga expert ng PVOX? Di ba parang lang pero sa akin parang hirap lang paniwalaan. Pero tulad na sinabi ko kanina, hindi po mawawala sa isip ng mga tao na bakit gano'n nagkataon naman. 'Di ba? Kung kailan susuungin na, biglang sasabihin ng PVOX na ay tayo, posibleng sumabog yan. Alam natin na yan na active volcano yan. Pero di naman po lagi kasi hindi naman po kasi palagi may alert level. So parang ba? Nagkataon ba 'yon? Di ba? Kaya yun, di ba? Nabayaran para maglabas ng active warning. Oo nga, di ba? Yan nga Ay nang nakikita po sa mga comment section na nabasa po natin. Okay. So kayo po ba mga babae, ano po masabi nyo nga po dito sa bagong lumutang po na witness nga po sa isabong o sa mga nawawalang sa bungero? So kayo ba, naniniwala ba kayo na sa panahon po ni PBBM makakamit po natin hustisya laban nga po dito? Actually, makasuhan lang, okay na yan sa ngayon. Pero syempre, kailangan natin dito na conviction. Pero ngayon, may file lang po yung kaso, kung sino man yung mga dapat kasuhan, malaking na po yun, malaking breakthrough na po yun. So syempre, after ng kaso, yung verdict na pangintayin natin. Makasuhan lang po to, isa na tong achievement ni PBBM. In my own opinion kasi sipin mo, atong ang yan. Nakasuhan mo, di ba? Nadikdik mo, o, di ba? Kasi alam naman po natin na kung sakali makasuhan ngayon si Atong Ang, sa laki po ng pera na yan, kaya niya pong paabutin yung kaso hanggang Supreme Court. So, abutin pa ito ng ilang taon or ilang dekada pa. Di ba? Pero dapat si Inday muna makasuhan, tama, no? Tanod ng bayan, di ba? Ayaw nung vulkan ng chicken flavor. Kaya nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa replay, palike, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. So, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.